Daddy told me that he didn't have a family yet. Napanguso naman ako sa naging sinasabi ni Sanya. Si kuya ang dapat sisihin, dahil sa kanya ako kumuha ng ganong information. Pero kasalanan ko rin naman kasi naniwala ako. Hindi ko rin naman ini-expect yun. Malay ko bang mali ang nasagap naming balita? Actually, I didn't know. Napakamot pa ako sa ulo ko, habang sinasabi yun sa kanya. Parang nag-iisip naman itong tumingin sa akin. In that case, can we be a complete happy family? Since wala naman po siyang family, so tayo na lang po ba? Walang pakundangang saad nito, na parang nanghihingi lang ng tag-pipisong candy. Hindi naman ganun kadali yun Sanya, yun na lang ang tangi kong nasabi dito. Hindi pa rin kasi ako makamove on dun sa sinasabi ni Alejandro. Dapat maging masaya ako dahil sa sinabi nito. Pero may parte sa akin na natatakot na ewan. I understand, I'll just ask daddy about that. Hindi ko alam kung magiging masaya ako sa pagiging matured nito o mag-aalala. Minsan kasi ay parang mas matured pa siya sa aking mag-isip. Matulog ka na, di ba aalis kayo bukas? Need mo nang mag-rest para may energy ka sa pupuntahan nyo ng daddy mo, nag-alangan pa ako sa huling sinabi ko. Naninibago talaga ako sa lahat ng nangyayari ngayon. Okay, you can go downstairs na po. I think Tito Samuel had important things to say to you po, napabuntong hininga na lang ako dahil sa sinasabi niya. Ano pa kaya pag nagdalaga na siya? May mas ilalala pa ba ang ugali niya? Fine, sleep ka na dyan at lalabas na ako. Don't forget to pray before mag-sleep pala, paalala ko sa kanya bago siya halikan sa noo. Hindi na ito sumagot, dahil tanging tango na lang ang tinugon nito. Speaking of kuya, sobrang nagulat pa siya nang makita si Alejandro kanina sa sala. Hindi ko naman expected na maaga siyang uuwi, kaya nakita niya pa si Alejandro na papalabas. Bakas sa mukha nito ang pagkalito, pero nanatili naman siyang tahimik. Tapos bamulong pa siya sa akin kanina, na nagpainit ng ulo ko. Sabi kasi niya, bakit nandito siya? Don't tell me ikaw ang nanliligaw sa kanya. Nagawa mo pa siyang papuntahin sa bahay para pikatin. Sarap niyang bikwasan pero hindi ko magawa, kasi nasa harapan pa namin si Alejandro kanina. Sa dami ng rason, pero bakit yun yung pumasok sa isipan niya? Mukha ba akong nampipikot? Salamat naman at bumaba na rin ang mahal na prinsesa. Napairap ako kay kuya, dahil nagiging ipal na naman siya. Kumpleto silang nasa sala, na parang may importanteng pinag-uusapan. Dapat nasa silid na sila mom and dad, pero bakit nandito pa sila sa sala? Anong ganap at kumpleto kayo dito sa baba? Takang tanong ko sa kanila, saka humalik sa pisngi nila. Sinadya ko talagang lagpasan si kuya, dahil paniguradong may kinalaman siya kung bakit nandito pa sila sa labas. I'm wounded na. Annabelle just hurt me. Napangiwi naman ako dahil sa inakto niya, yung sinasabi niya yun, habang nakahawak sa dibdib niya, na parang may iniindang sakit. Ang owa mo kasi, sikmat ko dito pero nginusuan lang ako nito. Ang tatanda niyo na para sa ganyan. Your kuya told us to stay, kasi may importante ka daw na sasabihin. Napakamot naman ang ulo si kuya, at naupo na sa harapan. Ang bilis talaga masyado ng chismis basta si kuya. Sinabi ko na sa daddy ni Sanya ang totoo, pilit kong iniiwas ng tingin ko kay kuya, dahil masyado itong advance mag-isip. Minsan sa sobrang advance, ay kung ano-ano na ang nasa isipan nito. Really, who is he ba anak? Napalingon naman ako kay mommy, na parang excite dahil sa inanunsyo ko. Si daddy naman ay nanatiling tahimik, pero alam kong nakikinig ito, at pilit na iniintindi ang sinasabi ko. Parang feel ko manapak ng kapatid, dahil sa dami niyang daldal. Lo, seryoso, sino ba ang lalaki yan at nang matokang, o kahit mapa-salvage ko man lang siya? At ikaw naman, bakit hindi mo sinasabi kaagad? Ang lakas ng loob noong lalaki mo na pumunta sa bahay, at tinapik pa ako nun kanina. Sino nga ulit ang pangalan nun? Kusa itong napahinto na parang may naalala. Bigla itong napatayo, at nanlalaki ang matang tiningnan ako. Dinuro pa ako nito na parang hindi makapaniwala. Mukhang ngayon niya lang na-realize, kung sino ang nakaharap niya kanina. Who it is Samuel? Why are you acting like that? Pinapa ka ba mo ako eh?
Nanggigil na asal ni Mommy, habang kinurot si Kuya sa baywang. Gusto kong humagalpak ng tawa, dahil sa naging reaksyon nito. Aray ko naman. Masyado ka namang mapanakit Mommy, reklamo nito at hinawakan ng bahagya ang nasaktan na baywang. Si Alejandro del Rosario po, yun ang tangi kong nasabi, habang patuloy na nagtatalo si Kuya at Mommy. Ngumiti naman si Kuya na parang sinasabi na, may alam ako. Oh my God, di ba he's your first love? Kinikilig ako, napangiwi naman kaming tatlo dahil sa inasal niya. Napakamot pa ng noo si Daddy, nang pinaghahampas siya nito ng malakas. Ako yung nasasaktan sa sitwasyon ni Dad eh. Ang bilis naman, akala ko ay aabot pa ng ilang buwan, bago kayo makapag-usap tungkol sa anak nyo. But it's okay, at least magiging okay na ang lahat, napakunot naman ang noo ko dahil sa sinasabi niya. So, tama nga ako na may alam siya sa totoong ama ni Sanya. Kaya ang lakas ng loob nitong iset up kami. I really can't believe this. Parang binubugaw na ako ng sarili kong ama. Seriously Dad, napapagod ka na ba sakin, at nagawa mo akong ibugaw sa lalaking yun? Silly. Of course not, gusto ko lang na maging maayos kayo ng anak mo, bago ko kayo iwanan. Ang kuya mo naman ay namamanage na ng mabuti ang kumpanya. At ang mommy nyo naman ay sinasanay ko na wala na ako sa tabi niya. Gusto kong secured kayong lahat, bago pa ako mawala sa mundo. You're too old for this Tito. No, wala yon sa edad basta gusto mo. Ang damot mo naman kasi eh. Nakailang hotdog ka na dyan. Nang dahil lang sa pagkaing hotdog. Napailing na lang ako, habang nakikinig ng away nilang dalawa. Kanina pa silang ganyan, mabuti na lang at tatlo lang kami ang nasa hapag. Isang bata at isang isip bata. Feeling ko tuloy ay hindi ko siya kuya sa inaasta niya. Yung nakikipag-away sa pamangkin niya, para lang sa pagkain. Sila mom and dad naman kasi ay nasa bakasyon. Kaninang madaling araw lang umalis. Biglaan din kasi, si mommy ang nakaisip noon, dahil sa napag-usapan namin kagabi. Nagulat na lang kami, dahil hindi na namin sila nadatnan sa bahay. Sa kasambahay lang namin nalaman. You have your own hotdog Tito, bakit mo pa nikukuha yung sakin? Napanganga naman kami ni Kuya dahil sa sinabi niya. Anong, saan niya ba naririnig ang mga salitang yan? Naloloka na ako minsan sa pinagsasabi nito eh. Nagtagumpay naman si Sanya, na kunin ang natitirang ulam na pinag-aagawan nila kanina. Nalingat na si Kuya, dahil sa sinabi ni Sanya. San mo natutunan yan? Oy bad yan Sanya aw. Baby ka pa pero yung lumalabas sa bibig mo hindi na pang baby. Sino nagturo sa'yo niyan? Hindi kita pinalaki para magsalita ng ganyan. Binigay ko naman lahat kulang pa ba? Halos manlaki na ang butas ng ilong nito, habang pinapangaralan si Sanya. Pero hindi pa rin mawawala ang kadremahan nito, na parang siya ang nagluwal sa pamangkin niya. Nagtataka naman siyang tiningnan ni Sanya. San mo narinig yang salita na yan? Ngumuso naman ito sakin, at binaba ang kinakain. Mahirap nang biglain baka suwayan ako. Mas mabuting mag-usap talaga muna bago peralin ang init ng ulo. Baka misunderstanding lang naman. Totoo naman po kasi, he has his own hotdog. Look at his plate. There are still 2 hotdogs, hindi ko alam ang irereact ko dahil sa sinabi niya. Napakamot na lang ako ng ulo ko, nang marinig ang paliwanag nito. Si Kuya naman ay halos mahulog na sa kinauupuan niya dahil sa pagtawa. Hindi nga dapat magpadala sa init ng ulo. Hindi ko talaga magawang pangunahan si Sanya sa mga pinagsasabi niya. Mukhang hindi rin niya inaasahan ang paliwanag ng pamangkin niya. My baby is too innocent. Why are you laughing Tito? That's not even a joke. Pagmamaktol ni Sanya at ngumungusong bumalik sa pagkain. Umiirap pa ito sa tito niya, na parang asar na asar siya. Don't mind him Sanya, just eat para makaprepare ka na para mamaya. Tumungo naman ito sa akin, at hindi na pinansin ang tito niya na hindi pa rin makamove on. Green-minded kasi, ungot ko dito pero tinawanan lang ako nito. Wow don't me, alam kong yan din ang nasa isip mo, bawi nito at minisihan ako na parang baliw. Inirapan ko na lang siya at kumain na. Kung sasagutin ko pa siya, ay mamaya pa kami makakaalis dito sa hapag. Ma'am, napahinto naman ako sa akmang pagsubo ng pagkain. Taka ko namang tiningnan ng kasambahay na tumawag sakin. Bakit?
Tanong ko dito. Ngumiti pa ito sakin bago magsalita. I think she's just a student. Ang bata-bata niya pa kasi, paniguradong isa siya sa pinapaaral nila dad. Yung manliligaw niyo po naghihintay sa labas, napatanga naman ako dito. Assuming mang-isipin, pero iisa lang ang nasa isipan ko. Papasukin mo na lang sa sala. Mahinang asal ko dito, pero inilingan lang ako nito na nagpakunot ng noo ko. Ayaw po sa labas na lang daw po siya maghihintay. Nginitian ko naman ito, magsasalita pa sana ako nang makialam naman ang isa. May manliligaw ka ba? Sabay kaming napalingon sa kanya noong maid, at kusang napangiwi dahil sa sinabi nito. Mukhang hindi ba ako kaligaw-ligaw? Excuse me, naiirito kong turan dito. Tumayo naman ito bigla at yumuko ng bahagya. Your excuse? Dademputin ko na sana ang kutsara para itapon sa kanya, pero kawawa naman yung kutsara, kasi sobrang tigas ng mukha ni kuya. Alam ko yang nasa isip mo, huwag mong balakin dahil mawawalan ka ng gwapong kapatid, hindi ko ito pinansin, nilingon ko naman ang anak ko na patuloy pa rin sa pagkain. Lalabas muna ako ha, huwag mong pansinin si tito mo, dahil hindi ata nakainom ng gamot, taka naman itong tumingin sakin saka sa tito niya. Medicine for what po? Inosente nitong tanong, kaya mahina akong natawa. Gamot para sa ulo niya, natatawa kong sagot dito. Sinama naman kami ng tingin ni kuya, nang makita kaming lihim na nagtatawanan. Ang dadamit niyo naman at kayong dalawa lang ang nagchichikahan dyan, inirapan namin siya pareho ni Sanya, na mas lalo niyang kinainis. Ang bakla niya lang minsan magsalita. Minsan nga naiisip kong bakla siya, pero madaming nagsasabi na naka-fling nila si kuya. Ewan ko ba dun, at bakit nagkaganon siya? Ang hangin masyado at lakas mangasar. Susunod na lang ako, tugon ko naman sa kasambahay, dahil kanina pa ito nakatayo sa gilid ko. Tumango naman ito at nagpatiuna na. Pinunasan ko muna ng tisyo ang gilid ng mga labi ko. Baka may tuyong laway pa ako at muta. Tumayo na ako kaagad, at nilisan ang dining papunta sa labas. Malayo pa lang pero kitang-kita ko na siya sa labas ng gate. Good morning, nakangiti nitong bungad, parang nahiya ako bigla sa ayos ko. Ni hindi man lang ako magbihis ng formal bago siya harapin. Napanguso naman ako nang pinasadahan niya ng tingin ang suot ko. Mickey Mouse na printed ang suot ko, sa pangitaas at baba. Blame Sanya for this. Gusto niya daw matchi-matchi kami ng pantulog, kaya wala akong choice kundi suotin din ta. You look good. Kumain ka na ba? Tanong ko dito na hindi siya nililangon sa likuran, habang nakasunod siya sakin. Wala naman siyang sinabi na ganito niya kagasasanduan si Sanya. Hindi pa yon nakakaligo, at malamang na matatagalan pa sila ng saksakan ng arte ng anak niya. Anak niya, ang sarap lang sabihin. Ito pala yung feeling na matagal ko nang inaasam-asam. Tapos na. Where is she? Wait, can you turn around? Napahinto ako sa paglalakad, at dahan-dahan humarap sa pwesto niya. Parang may sariling isip ang katawan ko, na pag sinabi niya ay ora mismo kong susundin. Red roses for my lady, hindi ko man lang napansin ang daladala nitong bulaklak kanina. Nahihiya ko naman itong tinanggap sa kanya. Feeling ko nga nanginginig yung buo kong kalamnan. Thank you. Hindi pa pala nakakaligaw si Sanya. Okay lang ba kung maghintay ka ng ilang minuto? Ewan ko kung minuto lang, dahil may taglay na kartihan si Sanya, pilit kong hinihinahon ang sarili ko, para lang maging maayos ang pakikitungo ko sa kanya. Ngumiti naman ito sakin, kaya napaiwas ako ng tingin sa kanya. Parang malalaglag ang underwear ko sa klase ng ngiti niya, dumber itso kami sa kusina, dahil nandon naman si Sanya at kuya. Napanguso ako nang masilayan ang pilyong ngiti sa mga labi ni kuya. Parang bigla akong nagdalawang isip na dito kami dumber itso. Daddy, you came so early po, matinis na tili ni Sanya, at mabilis na yumapos sa daddy niya. Ang saya lang nilang tingnan, sobrang magkahawig kasi. Hey, how are you? Oo naman para mas matagal kitang makasama, nakangiting asal naman ni Alejandro, at hinalikan sa noo si Sanya. Sanya, hi, I'm Samuel Zamora, Annabelle older brother. Hindi pa pahuli si kuya na siyang lumapit pa sa pwesto nila. Tumango naman si Alejandro, at binaba ang bata dahil umuungot itong tatapusin ang pagkain niya. I'm Alejandro Del
Alejandro del Rosario, right. Kilala na kita dahil may nagkukwento sa'yo. Sa sobrang taranta ko ay nabato ko kay kuya ang dalang bulaklak. Bakit kailangan pang ibuking ako? Napasinghap naman ito at taka akong tinignan. Napangiwi ako dahil sapol na sapol ito sa mukha niya. Pinulot ko naman kaagad ang bulaklak, dahil i-display ko yun sa kwarto. Sorry na itapon ko yung bulaklak. Bibihisan ko muna si Sanya, napakamot pa ako ng ulo, habang sinasabi yun sa kanya. It's okay, maghihintay naman ako. So, take your time, but ba sobrang down to earth siya? Siya yung tipong pang-leading man eh. Yung sobrang smooth lang ng pagkatao niya. Ang bad mo Annabelle, inano ba kita at nagkakaganyan ka? Inilingan ko lang siya dahil nai-stress ako sa presensya niya. Hindi ko ito pinansin, at tinuon ang atensyon kay Alejandro. Maupo ka na muna Alejandro, aayusan ko lang sandali si Sanya, para makaalis na kayo. Pag-uulit ko ng sinasabi dito, naupo naman siya kaagad sa dining, at taka kaming pinagmasdan ni Kuya. Parang hindi niya inaasahan ang eksena namin ni Kuya. Sobrang nakakahiya talaga minsan pag may kapatid kang kalog. Bakit aayusan mo pa? Kaya nga may kasambahay tayo eh, tapos nandito din ako. Mas mabuti pang may one ka dito kay Alejandro, at nang makapag-bonding kayong dalawa. Kahit kailan talaga ang walang magandang naidudulot si Kuya. Ba't kailangan pang mag-bonding? Daming pauso ni Kuya, at malamang buong araw niya akong aasarin. Hindi pa man ako nakakapagsalita ng hinhila na niya si Sanya, nakakatapos lang kumain. Lakad takbo ang ginawa nilang dalawa, kaya kaming dalawa na lang ni Alejandro ang natira. Awkward naman akong napaharap sa pwesto ni Alejandro. Ano, gusto mo ng tubig o juice? Yun na lang ang tangi kong nasabi sa kanya. Ano pa bang sasabihin ko? Alangan naman makikipagkwentuhan ako sa kanya. Water will do, mabilis naman akong tumalima para kuhanan siya ng tubig. Ramdam ko ang titig nito, na mas lalong nakakapagtarante sa akin. Kung ice lang ako, ay malamang tunaw na ang peg ko. Saan mo nga pala dadalhin si Sanya? Pagbubukas ko ng topic dito, umayos naman ito ng upo, at diretso akong tiningnan. Sa totoo lang, I really don't know. Siguro ay tatanungin ko na lang siya sa gusto niyang puntahan o pasyalan, nagdadalawang isip pa itong sabihin, pero nginitian ko lang siya, para hindi siya ma-pressured. Bibigyan na lang kita ng ideas ng mga gusto niya. Mas gusto niya kasi yung tahimik, at malamig na lugar. She loves reading books about science and history. So pwede kayong mag-bonding sa park, then magdala lang kayo ng libro. Or picnic, isa yun sa gusto niyang gawin, parang biglang nawala ang pader sa aming dalawa. Mas okay kung maging open ako sa kanya, para mas matutukan namin ng atensyon si Sanya. That's great. Asked her for picnic, dahil marami naman akong foods na nakahanda sa sasakyan. Kung okay lang pwede bang favor? Napakagatlabi naman akong tumungo sa kanya. Nahihiya pa siya sa huli niyang sinabi. Basta para kay Sanya why not diba? Can you come with us? Parang nabingi ako sandali sa sinabi niya. Hindi naman siya favor talaga, pero kung pipilitin niya ako why not diba? Choosy pa ba ako? Ini-imagine ko palang ay para na akong nasa alapaap. Tiyak na nasisiyahan si Sanya pag sumama ako sa kanilang dalawa. Pero kung busy ka ay next time na lang. Hindi naman ako busy. Pwede naman akong sumama. Dahil mamaya pa naman yung appointment ko, kahit sa totoo lang ay wala naman akong appointment. Masyadong paalata yung naging reaksyon ko, kaya kailangan kong hindi ipahalata dito. Get ready then. Tumungo naman ako dito, at mabilis siyang tinalikuran. Hindi pa man ako nakakalayo, ay bumalik din ako kaagad sa harapan niya. Bakas sa mukha nito ang pagtataka. Okay ka lang bang mag-isa dito? Hihintayin ko na lang siguro silang makabalik, at saka ako mag-aayos. Nakakahiya namang talikuran ko siya dito dahil bisita siya. It's okay. You should prepare already, para maaga tayong makaalis. I'm sure Sanya is excited for our bonding together. I'll be fine alone here. Wala akong nagawa kundi ang talikuran siya, dahil sa bibig niya na mismo nanggaling. Siguro ay bibilisan ko na lang at nang matapos kaagad. Bibilisan mo dahil mamimiss mo siya kaagad. Napapikit naman ako sa inis, dahil sa kusa ko itong nasabi sa isipan. What? Sinong mamimiss mo kaagad?